Alright, thank you Kuya Mark. Alam ko maraming nanonood ngayon Kuya Mark ng mga overseas Filipinos, overseas Filipino workers at mga kababayan natin. Nagbabalak po mag-invest at bumili ng lupa. Now Kuya Mark, kung nais po nilang bumili ng lupa, ano-ano po yung mga dokumento na kanilang dapat hingin sa may-ari o broker bago po ituloy ang negosasyon? Okay, number 1, kailangan ka kumuha ng certified true copy ng Transfer Certificate of Title. Certified true copy. Certified true copy. Ang kulay doon, blue ang kulay ha. Kung hindi blue yan, baka peke yan ha. Blue ang kulay ng Certified True Copy of the Transfer Certificate of Title or Condominium Certificate of Title. Blue ang kulay niyan. Okay. Pwede kang kumuha, pag nabigay na sa'yo ng owner, para sure ka na totoo, pwede ka din kumuha sa Registry of Deeds, kahit saan. For example, if you are in Manila, punta ka ng Registry of Deeds ng Manila, pwede kang kumuha doon kahit na yung lupa nandun sa Cebu, nandun sa Mindanao, kasi computerized naman yung Registry of Deeds. Para ma-verify natin na totoo yung nakalagay sa Transfer Certificate of Title. Yung Transfer Certificate of Title, kailangan tingnan mo sino yung nakalagay na owner. Description ng property, para alam mo kung ano talagang property na binili mo. And of course, kung may mga encumbrances, makita mo doon. And second, kailangan ka din kumuha ng tinatawag na tax declaration. Tax declaration, then make sure na yung tax declaration ng owner doon, yun din ang owner na nakalagay sa titulo. Para sure ball. Para sure yan. And pangatlo, official receipt ng current real property tax na bayaran. Official receipt. Then fourth, kailangan mo din ng clearance, certificate of tax clearance na nabayaran lahat ng buwis ng property na yan. Otherwise, baka ikaw pa yung magbayad ng mga buwis. So kumuha ka dapat ng latest clearance ng mga buwis of that property. And kung may mga improvement, kung wala improvement, certificate of no improvement. And of course, para makita natin yung property, magamit ba lahat o baka yung 10% lang ng property ang magamit, yung iba pa ganun sa bundok. Pag ganun ba? Parang bangin. O bangin. So, hindi magagamit yan. So, kumuha ka dapat ng geographical or topographical survey. Para at least makita natin kung ano yung property na pwede lang magamit at hindi. Kasi, ibibenta sa'yo ng per square meter. 1,000 per square meter, 500 per square meter. But, ang magagamit pala is only 5% of the property. So, sayang yung pera mo. Okay? Then, of course, pag the owner is a corporation, kumuha ka ng corporate documents, yung mga GIS, latest GIS, meaning General Information Sheet. Kailangan mong kunin yan para at least verify kung sino talaga yung owner ng property.